Viral video, Paolo Avellino, agad sinakuluhan si Kim Chiu sa harap ng mga bashers. Vice ganda, nagwala sa galit. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Isang matinding eksena ang naganap kamakilan na agad na naging viral sa social media sa hindi inaasahang pangyayari. Si Paolo Avellino ay agad na tumindig upang ipagtanggol si Kim Chiu mula sa mga bashers na walang habas na pamabatikos sa aktres. At hindi lang iyon, si Vice ganda mismo ang hindi napigilan ang kaniyang galit at nagbigay ng matapang na pahayag laban sa mga nanalait kay Kim. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Alamin ang buong detalye. Ang viral video na nagpagulo sa social media. Nag-umpisa ang lahat ng kumalat ang isang video kung saan makikita ang si Kim Chiu ay tila naiiyak habang nasa isang event. Kasama niya si Paolo Avellino na biglang lumapit at pinatigil ang mga masasakit na salitang ibinabato sa aktres. Sa kabila na pagiging kalmado ni Kim Chiu, kita sa kanyang mukha ang lungkot at sakit mula sa matinding pang-aasar ng ilang bashers na nasa paligid. Ayon sa mga saksi, si Paolo Avellino mismo ang unang tumayo at matapang na hinarap ang mga nambuli kay Kim. Tama na yan, kung wala kayong magandang sasabihin, mas mabuting tumahimik na lang kayo. Mariing pahayag ng aktor sa harap ng mga tao. Vice ganda, hindi napigilan ang galit. Matapang na kumalat ang video, agad namang naglabas ng matinding pahayag si Vice ganda sa kanyang social media accounts. Kilala bilang isa sa matalik na kaibigan ni Kim, hindi niya napigilan ang kanyang galit sa mga patuloy na nanlait sa aktres. Ang dami niyong sinasabi, pero hindi niyo alam ang hirap na pinagdaanan ng isang artista. Ang sakit sa ulo ng mga taong walang magawa, kundi manghusga. Matapang na sabi ni Vice. Hindi lang dito natapos ang galit at kanyang pagputok ng galit. Sa isang episode ng It's Showtime, diretsahan niyang ipinagtanggol si Kim at sinabing hindi na dapat hinahayaan ang ganitong klase ng cyberbullying at harassment sa mga artista. Reaksyon ng mga netizens, hati ang opinyon. Dahil sa incidenting ito, agad na naging trending topic sina Paolo Avellino, Kim Chiu at Vice ganda. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang suporta kay Kim, ngunit may ilan ding nagsasabing dapat masanay na siya sa mga ganitong klaseng batikos. Narito ang ilang reaksyon mula sa social media. Team Kim Chiu, sulit si Paolo, totoo siyang kaibigan, dapat lang na ipagtanggol si Kim sa mga walang magawang bashers. Bashers are toxic, ang daming niga sa mundo, wala namang ginagawang masama si Kim, pero panay ang panghuhusga ng iba. Neutral fan, dapat mas maging matibay si Kim. Artista siya at hindi maiiwasan ang bashers, pero grabe naman ang panlalait ng iba. Ano ang susunod na mangyayari? Habang patuloy ang pag-usbong ng usaping ito sa social media, maraming fans ang umaasang magsasalita mismo si Kim Chiu upang linawin ang kanyang panig. Gayon din marami ang bumilib kay Paolo Avellino sa kanyang pagiging gentleman at matapang na pagharap sa sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng isang bagay, ang sigurado, walang buwang ang pang-api at toxic na panghusga sa isang lipunan na dapat ay nagbibigay ng suporta sa kapwa. Ano ang masasabi mo sa ginawang pagtatanggol ni Paolo Avellino kay Kim Chiu? At tama bang maglabas ng matinding pahayag si Vice ganda? Ibinahagi ang inyong opinyon sa comment section. Huwag kalimutang i-like ito. At alam naman natin na magagalit talaga si Vice ganda, lalo pa tinuturing niyang sister si Kim Chiu at partner silang dalawa. Best friend na nga sila, diba? Kaya naman, magagalit talaga si Vice ganda kung minabash niya ito. Ginagawa niyo ng masasakit na salita at mga issue. Pinagsasabihan niyo ng hindi magaganda. Sinong kaibigan ang matutuwa? Kung makikita ang kaibigan niyang nasasaktan, diba? Peking kaibigan lang ang ganoon. At si Vice ganda naman, kilala naman natin siya bilang isang kaibigan. Siya ay tapat at talagang nagkikare sa mga kaibigan. Handa niyang ipaglaban. Tulad nga di man ang nangyari kay Bong Navarro nang ito ay nakulong, diba? Kanya talaga itong ipinaglaban at ninuntahan. Ano pa kaya't si Kim Chiu ngayon na binabash ng marami? Alam naman natin si Vice ganda na hindi talaga siya titigil at hindi niya hahayaan na ganun ang mangyari kay Kim at talaga namang handa siyang ipaglaban ito at handa siyang magalit kahit sa sino. Huwag lang daw saktan ang taong mahal niya sa buhay. Alam naman natin na mahal na si Kim Chiu at ituturing talaga niya itong pamilya at alam din naman natin kung paano pahalagahan ni Kim si Vice ganda, kaya natural lang na magalit si Vice ganda sa mga nambabash kay Kim. At sa kabilang banda, naging emotional si Kim Chiu sa Cebu Mall Show sa gitna ng kontrobersya. Naging emotional si Kim Chiu sa kabila ng mga banta na pagkakansilahin.
Ang aktres ay labis na nagbigla sa suporta ng daang-daang mga tagahanga na dumating upang makita siya. Ang emosyonal na sandali ay dumating pagkatapos na si Kip ay nasa gitna ng kontrobersya dahil sa mga komento na ginawa niya sa variety show na It's Showtime. Ang kanyang pangapahayag na misinterpret ng ilang taga-suporta ng ating dating Pangulo dahil nga sa mga isyong nangyayari ngayon. Naniniwala siya na tinutukoy niya sa kanyang skip ay ito. Ang hindi pagkakaunawaan ay nabunso ng online attacks at hate comments mula sa ilang netizens na humantong sa mga banta at panawagan na i-boycott siya. Naku, sorry talaga, naiyak ako, Kim said, reflecting on her 19 years in the industry. Dito ako nag-umpisa, dito ako nag-audition sa PBB, nakatambay ako doon sa likod at doon bumalik lahat ng memories. Ibinahagi rin ni Kim ang kanyang mga pangamba tungkol sa mall show na nagpapahayag ng mga alalahanin na maaaring hindi sumipot ang kanyang mga tagahanga dahil sa kontrobersya. Sabi nila, huwag na tayong magpunta dito, pero sige, punta pa rin. Maraming salamat pero okay lang sa inyo, sabi ng actress. Hindi naman na talaga maganda ang naging opinyon ng marami kay Kim Chiu dahil nga sa kontrobersyang nangyayari at marami rin ang haka-haka na nagpaparinig siya sa former president natin noon sa kanyang mga kasagutan. Pero alam naman natin na hindi iyon koneksyon sa kung ano pa sa politiko dahil industry entertainment lang ang kanilang ginagawa. Sabi ni Kim, trabaho lang naman ang aking ginagawa. Wala naman akong pinaparinggan kung sino. Nasa script na po yun at binabasa lang namin kung ano ang nasa script. Kaya sana, huwag niyo akong pagsalitaan ng hindi maganda at pagbintangan ng kung anong mga issue. Alam ko ang dapat gawin at hindi ako basta-basta magbibitiyo ng salita. Alam ko ang mga bagay-bagay at hindi naman ako ganon para hindi ko alam ang dapat gawin. Hindi ko paparinggan ang dating Pangulo dahil hindi naman ako ganoon. Hindi rin ako maalam sa politiko. Ginagawa ko lang ang aking trabaho. Ginagampanan ko lang kung anong dapat kong gampanan. Wala naman itong koneksyon sa politiko or kung ano-ano pa. Kaya sana, tumigil na kayo sa pagko-connect sa aking mga sinabi noon sa Showtime dahil hindi naman ito nagmingin sa politiko at wala akong ibang ibig sabihin. Wala akong tinutukoy na tao. Wala akong pinaparinggan. Para sa trabaho lamang ang aking ginagawa. Kung meron man akong nasaktan sa aking mga nasabi or kung na-misinterpret niyo ito, sana naman hayaan niyo akong magpaliwanag at tanggapin ninyo ang side ko dahil sa totoo lang, wala talaga akong pinaparinggan and unconsciously, hindi ko alam na kinonektan niyo pala sa issue dito sa Pilipinas ang mga sinasabi ko. Wala naman po akong pinapaparinggan. Hindi po ako kalaban. Hindi nga rin naman pinapakita na sumusuporta ako doon sa mga rally or kung ano-ano. Pero hindi naman po ako kalaban. Isa lang po ang panigurado. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko ng tapat. Kaya sana po tumigil na kayo sa mga masasakit na salita, sa mga pagbabanta. Pasensya na po kayo. Yan lang po ang masasabi ko. At sana naman sa pagkakataong ito ay pagbigyan niyo na ako. Sana naman maintindihan niyo ako. Maraming salamat at pasensya na po. Paliwanag pa ni Kim Chiu.